Ngayon, pag-usapan ho natin itong tungkol sa pagkakabasura ng Korte Suprema, mga kaibigan, ho. Dito po sa inihaing petisyon ng abogadong si Larry Gadon. Ito pong petition na ito, mga kaibigan, hinihiling nitong si Gadon na pagbawalan si House Speaker Alan Peter Cayetano at ang NTC na makapag-issue ng provisional authority sa ABS-CBN para po sa kanilang pag-ooperate po. Doon po sa NBank, unanimous po ito, ngayong araw po ito lumabas, mga kaibigan, itong Supreme Court decision doon sa petition ni Larry Gadon. Doon po sa sa boto, unanimous ang boto ng Korte Suprema na nagbabasura doon sa petisyon for prohibition ni Gadon na kanyang inihain noong March 5 para hilingin sa Korte Suprema na mag-issue o ipatigil, mga kaibigan, pigilin ang NTC, National Telecommunications Commissioner, si Gamaliel Cordova, at ang House of Representatives. Ayan po, ang sabi ng Korte Suprema po dito, nakakahiya kung tutuusin po ninyo, mga kaibigan, itong desisyon ng Korte Suprema, nakakahiya para kay Gadon, po. Ang sabi ho dito, the procedural and substantial issues hinted in the petition will be better adjudicated with the real parties in interest. Ibig sabihin po, mali ang venue, mga kaibigan. Ang sabi pa ho dito, having no legal standing, the court does not deem it efficient to proceed to deliberate on other issues he raises. Ayun, mga kaibigan, shoot sa basura yung petisyon ng ang dami kasing nagmamagaling Ang totoo, hindi naman pala magaling. Pagkaganto, abogado, kukunin pa ba ninyo ito? At ang nakakahiyang sinabi po ng Korte Suprema, ito. Ang sabi not only will be, sabi sa kanya pinaalalahanan si Gadon, sa kanyang mga pananalita, to be more circumspect, naku po, in bringing pleas to the tribunal as is stressed, the filing cases before it is a serious affair. Not only will the over-eagerness to file border on the contumacious, it also puts in unnecessary peril the legal arguments of the person or the entity that has an actual case. Ayon po sa Korte Suprema, suma total, ang ibig sabihin po nun, ginugulo mo lang yung hukuman Nag-aaksaya ka lang ng panahon Sinasayang mo yung pera ng taong bayan para sa korte na wala ka namang legal basis. Ayun, legal standing, mga kaibigan, po. Masakit po dun yung
sabi ng Supreme Court, na dapat daw maging more reminding gadon to be more circumspect yun in bringing pleas to the tribunal. Seryoso nga naman yan, ginagawa mong trial and error yung Korte Suprema. Kung lulusot, lulusot. Ganun po ang nasa isip nito. At kung hindi man, abay, may media mileage tayo nito. Ano po? Mapag-uusapan tayo sa media. Yan. Yun ang ibig sabihin nun. Pagka, hinimay-himay mo, ang kaso ho na yan, nasa House of Representatives pa. Di ba merong deliberation sa prangkisa, pero more or less sinuhulaan na ho natin kung sakasakali man hindi mabigyan ito at meron pang meron pang nakapending sa Supreme Court na hindi pa rin natatapos po yun. Yung temporary restraining order na inihain naman ng ABS-CBN, Pinasasagot po doon, binigyan ng ilang araw ang Kongreso at ang NTC para sumagot doon sa petition ng 4TRO ng ABS-CBN. Para kanilang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ma-issuehan o hindi dapat magpalabas ang Korte Suprema ng TRO. Yan. Yun ang tinatawag na due process sa sinabi noon ni Justice Puno. Kumbaga doon sa in-issue na cease and desist order ng NTC, kung matatandaan ninyo, ang sabi po kasi doon ni Justice Puno, dapat binigyan ninyo ng pagkakataon, hindi yung cease and desist order agad. Dapat nag-issue muna kayo ng show cause order para bigyang pagkakataon yung pong inyong ini-issuehan ng cease and desist order maipaliwanag ang kanilang panig kung bakit hindi sila dapat patigilin sa kanilang pag-ooperate ng kanilang himpilan. Ganun yun Ito rin ho yung sinasabi doon ng Korte Suprema. So, kawawa naman siya doon. Hanggang mura na lang ito Alam nyo kasi yung mura, yung pagmumura na walang argumento, lalo sa panig ng mga abogado. Pag ang abogado naubusan ng ikakatwiran, nauwi sa pagmumura, talo ka na. Puro mura pa naman ito, magpe-Facebook ito, tapos magmumura lang. Wala namang ibig sabihin yung mura niya. Sino pa respeto dyan? Kaya ang pangit nung nung sinasabi ng Korte Suprema para kay Gadon Kung ako yun, nakakahiya yun. Huwag mo niyang guluhin itong itong Supreme Court. Seryoso ito Seryoso trabaho nila ron Pagkatapos ikaw pinapile mo rito. Mukhang tumatawag sa atin si Toto Hindi tayo magkakausap sa sa Messenger. Ito kasi may mga tumatawag sa akin sa Messenger. Hanggang gamit ko pa itong cellphone na ito, bagay ilang araw ko na lang pagtsatsagaan ito, mga kaibigan. At meron na awa sa atin Ilang araw na lang to kasi kumbaga meron daw procedure yun na galing sa abroad yung telepono na naawa sa atin. Ngayon, hindi ako matatawagan sa Messenger dahil marami ng depekto itong aking cellphone. Katunayan yan, hindi ko ito matagal ginamit Ang gumamit nito'y apo ko.
Ha? At itinuring niyang kanya ito. Nagagamit ko lang ito, pag hinihiram ko sa kanya. Kaya yan, basag-basag na ho yung salamin nito, 2 beses na ho. Ha? Dahil sa kalalaro ng apo ko doon sa, o kapapanood sa YouTube, at ito ginagamit niya. Ngayon ho, mga kaibigan, ay, naubusan ka ng ikakatwiran sa pagtanggol mo pa ABS-CBN. Sabi ni si Joey Jose Litoong, ako naubusan ng tanggol. Ba't ko'y pagtatanggol yun? Ha? Ba't sumusweldo ba ako sa ABS-CBN? Issue. Ha? Ang naubusan, yung mga laban sa ABS-CBN. Kayo naubusan eh. Kasi iba issue nyo eh. Yung prangkisa, kaya yun, na basura yung kaso ni Gadon. Kasi pumasok ng, pumasok sa one way, yung bumangga. Kaya tawag sa kanya, pangahas eh. Yun ang ibig sabihin nung Supreme Court. Ha? Doon sa kasong ibinasura o doon sa petisyon na ibinasura. Ha? Ang sinasabi, suma total ng Korte Suprema, huwag kang masyadong pangahas. Pangahas ka eh. Sinasayang mo pa ang panahon ng Korte Suprema. Yun. Ngayon, ang sabi ho dito ni Nancy Binay, DOTR knew that Metro Manila and the rest of the regions will soon be transitioning to the new normal. Ayun na nga naman eh. Pero hindi nila pinaghahandaan. Bahala na. Ito lang isa pa pala. Natatandaan ninyo yung mga OFW na ikinumpay nila sa mga hotel. Hindi ako nagkakamali ng aking sapantaha. Gaano katagal silang kinwarantin sa mga motel, hotel? Sino nakinabang dyan? Mahirap na lang magsalita. Alam ko, yung isang opisyal ng OWA nakikinabang doon sa kumpanya ng mga motel na ginamit pong quarantine ng OWA para sa mga OFW. Deliberate makikita mo sinadya merong sa buwatan sa panig nung Red Cross, ayan Gordon, 'di ba? Bakit pinatagal ninyo resulta ng mga di ba ang sabi natin, isa lang ang pwedeng pagsuspetyahan diyan. Alin? Sinadya na patagalin na ma-quarantine ng matagal yung mga OFW. Tingnan niyo yung handling na yon. Ano tawag mo ron sa ginawang handling ng OWA sa mga OFW? Isipin mo, pinarusahan ninyo yung mga tao. Pinagantay nyo ng wala. Pagkatapos, hanggang sa airport, di ba? Lintik ang naging kalbaryo nila. Bago sila nakauwi sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay mula sa ibang bansa. Dito sila mas nagipit sa Pilipinas. Kitang-kita ninyo yung mga, di ba, yung mga ginawang hakbang ng gobyerno. Saan nangyari yan? Sige nga, saan bansa may nangyaring ganyan? Huwag na rin sa malalaking bansa. Baka sabihin ninyo, mayaman yun
Nabalitaan nyo bang nangyari yan sa ibang bansa? Thailand. Yun na lang mga ka-level natin at least na bansa. Meron bang gumawa ng ganyan? Wala eh. Meron ba tayo naririnig na problema ron tungkol sa ganyan? Pagpapatupad ng mga policy, ng mga protocol na yan, mga kaibigan, at yung mga ipatutupad ng gobyerno para ibalik sa normal na kaayusan ang ating lipunan. Eh wala eh. Mga kaibigan eh. Oh, hindi ho ba? At kung hindi pa ho sasablay, kung hindi pa maliwanag na sablay ang mangyayari sa kanilang ipatutupad, tsaka lang nila babaguhin pag sumablay na. Pagkatapos, ibibintang pa ngayon sa publiko. Sino ba nag-utos na ibalik na ninyo kung wala naman kayong masasakyan? Di ba kayo lang yun? Yung publiko ba may kasalanan nun? Bakit yung publiko wawarningan ninyo? Sino may depekto? Kaya ngayon, alam nyo, di ba may pinaplano pa nga pambobola sa mga OFW, di ba? Ang problema nga natin ngayon saan bansa ka ngayon magde-deploy ng OFW, di ba? Wala na yan Kumbaga, malapit na mag-phase out yan. Yang ginagawang mina ng gobyerno, yung OFW sector natin, walang natupad dyan sa mga pinangako dyan. Di ba may plano pa pambobola ito? Hindi totoo ito. Yung itatay yung Department of OFW kasi wala namang kabuluhan yun Hindi naman nila kailangan gawing itayo yung isang departamento. Gusto lang nila talagang bilugin ang ulo ng mga OFW, mga kaibigan. Para magmistulang bola yung ulo ng mga OFW na tumatalbog, dinidribble. Ano kabuluhan ng Department of OFW nila sinasabi? Wala yun. Drawing yun. Mga kaibigan. Hindi mo kailangan gawin yun. Bakit? Sino pagsisilbihan ng Department of OFW? Yung mga magtatrabaho doon? Hindi OFW yun. Diba? Anong gagawin trabaho nung kung wala ka ng host country na pagpapadalan ng mga OFW? Hindi ho ba? Walang kabuluhan yun, mga kaibigan. Kaya lang sinasabi yung para mauto yung mga OFW na naniniwala na may kinalaman yun. Wala na ho Pabagsak ng OFW natin Lalo ngayon sa pandemic na yan. Kung hindi yan totally masusugpo, wala na. Wala na ho yan. Pabagsak yan. At hindi kailangan ng isang departamento para lamang maipatupad mo ang reforma para maitaas ang uri ng pamumuhay ng ating mga OFW at ng kanilang pamilya. Hindi mo kailangang itayo ang departamento. In place ang mga opisina ng gobyerno. Ang may problema, yung gobyerno. Yung mga ahensya na yan. Katulad ng OWA. Ideklara nyo ngayon. Hinahamon natin ang OWA. Magkano ang inyong nagasta sa pag-check-in ninyo ng mga OFW na kinwarantin sa mga motel at saka sa mga hotel. Magkano? Anong departamento ang kailangang itayo dito sa Pilipinas? Alam nyo kung anong departamento? Hindi OFW department. Isang kagawaran.
isang departamento na tatawaging Department of Common Sense. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah. Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Alam ho ba ninyo kasi bukas ay kaarawan ho ni ng aming chairman dito po sa ating himpilan, si Chairman RJ Jacinto, na ngayon ay DICT Undersecretary. At dahil kaarawan niya po
bukas, Miyerkules, ano po? June 3. June 3 ang kanyang kaarawan. Meron na yung isang kaibigan na kasama rin nila sa kanilang nung nagsimula sila, halos magkakasabayan eh. Pakinggan natin ang isang pagbati para kay Chairman R.J. Jacinto o Yusek R.J. Jacinto ng isa niyang matagal na nakasama. At ito nakasama ko rin sa Japan, 1976. Musician, siya po ang band leader nung isa sa pinakamatandang banda rin na hanggang ngayon ay nagpe-perform. Dangan nga lamang at medyo kamakailan medyo nagkasakit yung banda nila, yung Moonstrucks, si Toto Ialdama, siya po ang band leader niya. Kasabay niya sila Tito Soto, mga banda nung araw yan si Yusek Ramon Jacinto, sila yung bandang Moonstruck naman. Moonstrucks, nakasama naman natin sa Japan nung tayo kauna-unahang bumiyahe ron, sila yung mga veterano na. Doon, naging magkaibigan kami ron, naging magkalapit kaming magkaibigan sa Japan pa lang. Kasi siya ang sumbungan ng mga ng mga bandang nagrereklamo laban doon sa kahero nung aming kumpanya pagka nahihirapang kumuha ng sweldo at may problema, sa kanya po nagsusumbong dahil takot sa kanya. Malaki si Toto mga kaibigan may dala pang yan si Toto, yung baseball bat. Pag pinalo niya yung lamesa, pinapalo doon sa lamesa nung kahero. Eto, mga kaibigan, babati lang, kapirasong pagbati, si Toto Ialdama ng bandang Moonstrucks. Happy birthday, RJ. Rock and roll lives on. This is Toto Ialdama and the Moonstrucks. Have a happy birthday. Ayun si Toto Ialdama, mga kaibigan ng bandang Moonstruck, bumabati kay Chairman R.J. Jacinto. Maganda ang ngayon ni Toto hindi katulad nung bago kami nang huli kami magkita, mga kaibigan. Medyo gumanda ang katawan ni Toto ngayon. Dati malaki. Maganda na ngayon. Pati yung kanyang aura gumanda. Medyo nagkasakit si Toto kaya medyo hirap sa pagsasalita Mabuti na lang nagkaroon ng lockdown ngayon at napahinga siya. Yan din, meron din mga magagandang na idudulot yung lockdown na yan kahit saan ulitin natin yung pagbati ni Toto sa kaarawan ngayon ni Chairman R.J. Jacinto, Undersecretary ng DICT. Narito po muli si Toto Ialdama ng bandang Moonstrucks. Happy birthday, RJ. Rock and roll lives on. This is Toto Ialdama and the Moonstrucks. Have a happy birthday. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan.
Lilibet Vega, sabi niya malaki ang tama sa utak ni Gadon. Si utak pa ba tawag doon pagka gano'n? Sayang nag-abogado ka pagkatapos magmumura ka lang. Shit. Ano sabi? Ano masasabi ni Ingkong? Diyan po kay Gadon, itong Ingkong ng Andating Daan. Ano masasabi niya? Tago! Tanga! Inutil! Tarantado! Dapat ito katapat ni Gadon Ulitin nga natin. Ano sabi ni Ingkong ng Ang Dating Daan? Masasabi niya dito kay Larry Gadon na mahilig din magmura. Tago! Tanga! Inutil! Tarantado! Sino kaya panalo pag pinagharap mo yan? Sayang hindi na ako mag-aabogado, magmumura lang pala ako. Di ba? Sama ka na lang kay Wanted Eli Soriano. Si Napoleon Gasgapoliero, Ami Yatko, Tanalega, Marsilia ng Los Angeles, California. Si Sergio Herolaga. O Gerolaga, hindi ko malaman kung ano po bigkas doon. Si, binabati raw, si Nick Ignacio, ayan, Nick Ignacio, Cherry Noblesada, si Gadon na naman, nako, Gadon, mag-alaga ka na lang ng askal, na aso, maganda pa. Si Edwin Javier, si Alvin Samson ng United Kingdom, si Lilibet Vega, Epalyan Sigadon, lahat na lang kontra siya. Di mo alam kung papansin lang baka tatakbo senador. Maraming plano yan si Greg Belus Jr., si Enrique Sabong Prince Noques ng Las Vegas. Di ba si Gagon, yung nag-viral na sumisigaw ng gago? Abay, gago nga. Sabi ni Jungasi, si Gadon. Si Steven Pacoma Barbarona. Pakigreet daw ang kanyang pamilya na laging nakikinig sa Lapid Fire, Barbarossa family. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Si Rebecca Estrella. Ba si Becky? Si Becky. Si Edgardo Pantalion. Sino? Si Gadon ay sablay lagi. Ang ating magaling na musician, veteran musician sa bandang The Brothers Unlimited, nanonood si Bobby at saka si Noemi Gomez. Si Egay Salabsab Espiritu. Si Nair Osotsima Afuang. Ano kaya niya si Abner Apuang? Iris Mabasa, Garcia Antonio Norman Senior. Baka mag-anak mo ba yung nakakulong? Si Dina Pili Diaz ng Brescia, Italy. Lourdes Sigua. Matagal na rin subaybay natin si Lourdes. Nasa hanggang sa makarating na ng Amerika. Si Ben Q. Auto Shop, dyan po sa Valenzuela. Nabati natin. John Panopio ng Sydney, Australia. Kajun Mariano. Edwin Javier. Connie
Geng Nagel ng Dasmariñas, Cavite, Senyor Ray Bonifacio, isang veteran musician na ngayon po ay nakabase sa California. Dati po, yan ang mga magkakasabay. Magkakasama nung araw sa Japan, no? Ray Bonifacio, Toto Eldama, di ba? Si Ray Bonifacio, banda niya ng pangalan, Halimaw. Oh, mga kaibigan, sabi naman ni Alex Borabo, si Gadon, daming alam pero bobo. Si Lito Magat, si Tahiti Papete Bora Bora, si Rosalinda Santos sa FB po, si Gadon, grabe magmura, wala namang kausap. Si Joe De Lemos, Elmer Catulin, Reyet Silverio, Hurt, si Kabayo, naka-live, si Geraldine, si Gigi, siya rin mahusay na misisya. Si Gigi po konserbatoryo ito, Conservatory of Music, di ba? Yung Nonoy and Gigi na tumutugtog sa atin noon sa live jamming. Wala namang mag-record nga kayo, G. Kayo ni Nonoy at ating maiparinig, habang meron lockdown at wala pang nagbubukas na venue. Si RJ Rivera, Lilibet Vega, Senyor Tonet Pabio, isa ring veteran musician. Siya po yung kasama sa banda na nag-front act sa The Beatles nung nagtanghal ang Beatles dito sa Pilipinas, sa Rizal Memorial. Kasama si Pepe Smith. Sila yung original na grupo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?